What's up, Pinas? Yo, what's up, Pinas? Welcome to another G session. And ano pa, nakikita nyo? This is Don Juan, this is Loco Ocho, and this is EI. So, another G session, so another letter ang may nagpadala sa atin. May nagpadala na naman ng letter sa'yo. Yes. Actually, in-email niya ako, message ko siya. Minessage ko siya, nag-usap kami and everything. Ngayon, gawin lang natin in short and sweet yung story. Okay. Bigay na lang natin yung pangalan kasi ayaw niya ibigay yung pangalan niya, yung si ate. Pangalan na natin siyang si Akisha. Akisha. Okay, si Akisha. AKA Akisha. Okay, itong si AKA Akisha is may 3 anak. Basta trabaho naman siya, may asawa. Ngayon, sabi natin masaya silang mag-asawa through the years. Tapos, one day, bila na lang nag-iba yun, yung nawalan ng trabaho si lalaki, yung asawa niya. So, yung simula na wala yung trabaho ng lalaki niya, Asawa niya. oo, doon na naging nag-iba yung takbo ng buhay nila. Hindi kasi sinabi kung naging mabisyo or what yung lalaki, pero nandun yung time na sinasaktan na siya. Tapos pinagnanakawan pa siya. Yung sweldo niya, na syempre siya na yung nagiging parang tatay na lahat, nanay tatay eh. So budget na lahat yung ginagastos nila. Grabe yun. So yun nga, yung nangyari na one time, etong si asawa ni Akisha, ninakawan na naman siya. Oh, Okay? ninakawan siya ng pera Na nakabudget na para sa kanila. Bayad ng mga bills, bayad ng bahay, tubig, kuryente, grocery, lahat. So, ninakaw ni lalaki yun. Oo. Yung kinonfront niya, nag-away sila. Doon siya sinaktan. Bad ka. Sinaktan siya ngayon ni lalaki. Yung sinaktan siya, biglang umisko po si lalaki. Halos hindi nagpakita ng ilang months. Ngayon, so ito na si Bill, si Judith, ayan na. Judith. Si Judith, hindi niya na ngayon alam gagawin ni Akisha ngayon. Visit talaga yung si Judith eh. Ngayon, yung nandun na siya, mapapalayas kasi sila sa bahay nila. Na which is yung inuupahan nila. Sabihin na natin si Akisha is maganda rin naman. May dating, yun na sabihin natin. Kasi, yung trabaho kasi ni Akisha is nasa customer service siya. Okay. Sinabi niya sa akin, hindi daw maiwasan na may mga lumalapit or may paparamdam sa kanya. Ngayon, gusto siyang ligawan. Pero kasi syempre, may asawa siya, mahal yung asawa siya. Loyal siya. So, yung nangyari yun, may nakilala siyang guy. Yung nakilala niya yung guy is mayaman. May business, may pera. Talagang sinusulo siya. So, matagal na rin So, sila. short, nililigawan siya. Actually, sinasabi niya, hindi po pwede ng asawa ko. Matagal na silang nagte-text sa uusap. Pero sabi niya, hanggang kaibigan lang. Hindi ko mabibigay kung ano yung gusto mong mangyari. Okay. So, yun ay nangyari na yun. Dumating na yung kanyang mga bills, no, due date. Yun ang napagkwentuhan nila nung guy. Yung si mayaman na guy. Kaya sabi niyo mayaman guy, sige, willing akong tulungan kita. So, kaya siya nagkwento ng gano'n kasi nawalan siya ng pera dahil ninakaw nila nung Asawa husband niya. Yung husband niya. Ngayon, yung sinabi nung sige, pautangin mo. Hindi. Ito, bibigay ko sa'yo 100,000 for one night sa'yo. Wow. Kabayaran ng paggamit sa kanya, gano'n? Actually, hindi ko rin masabi kasi ito yung storya. Dediretso pa natin. Yung 100,000 for one night para makasama siya. Pero, ang gusto kasi nila, akin ka na. Okay. Hiwalayan mo na tuluyan yung asawa mo. Ikaw na yung magiging asawa ko. Kung kailangan natin gawin ng legal natin. Tanggap ko yung 3 anak mo, walang magiging problema. So, paplansyahin natin everything. Ikaw, yung ibang business ko, ikaw mag-manage para meron kang monthly income din. May income. So, malinis. Parang ang sarap pakinggan. Ang sarap sa tenga ng babae. So, nag-isip siya. Gipit na rin siya. Yung kagipitan na yon kasi, di ba, ang nasabi na natin na
pinalayas na sila dun sa bahay na tinitira So nila. pinalayas nila doon sa inupahan nila? Yes. Okay. Lumipat sila ng hindi maganda yung lugar. Okay. So, yung pagkain nila, pinapakain na lang niya sa mga anak niya is noodles and itlog. Okay? Hindi niya alam paano niya babayaran yung mga yung school, paano babayaran yung paano siya mag-grocery para sa pagkain nila, which is yun na nga lang kinakain nila, tapos yung tubig kuryente pa, yung araw-araw sabihin na natin Saka yung bayad nila sa maliit na inupahan nila. Ngayon, no choice. Nag-isip siya, sige, patulang ko na. Ngayon, tinanong niya sa akin, Kuya, masama ba akong babae kung papatulang ko? Okay. Sige, hindi mo na ako nag-comment doon. Diretso mo yung kwento mo. So, dumating na sila doon na makikita sila. Date, kain. Tapos, nagaya yung lalaki, tara, alis na tayo. Pag ganun, saan tayo? Alam mo na kung saan. Di, yun na, alam mo na. So good, so clean. Oo. Doon sa Baka naman. tahimik. Nga pala, may kaya pala sa ganun. Pagdating nila doon ngayon, yun na. Nangyari na yung kissing. So, sabi natin natanggal na yung upper. Doon ko. Yung papunta na si lalaki sa baba, biglang natauhan to si babae. Sabi niya dun kay lalaking manliligaw, hindi ko kaya. Sorry, hindi ko kaya. So, titigil sila, stop. Sabi nila, okay, sige. In respect sa'yo, okay lang. Ito yung 100,000, gano'n. Oh, Binigay pa rin sa kanya yung 100,000? binigay pa rin. Okay, kahit walang nangyari. Sabi ni babae, okay lang. Sabi nila, in respect sa'yo, in respect sa'yo, bibigay ko yan na wala pang kapalit. Maghihintay ako. So gusto talaga siya ng lalaki. Gusto siyang, I don't know, kung gusto siya maging asawa, gusto siya Tikman, gano'n. matikman, or, kasi hindi natin masasabi. Hindi natin masabi kasi, Kasi may ano yan eh. Kung tikim lang, ang mahal naman ng tikim na yun, no? 100,000. Hindi, kasi parang, paparanyain niya yung buhay ng Masampung tikim na babae. yun. Paparanyain niya yung buhay ng babae. Para makatakas. Iahon niya. Ayaw niya, makatakas na doon sa Kahirapan na- madilim na pangyayari sa kanya. Pero sa kwento to, hindi pa tayo sure kasi may pero pa nga. Tulad ng sinabi mo kanina, ang mga lalaki, mababait dyan pag naliligaw. Okay. So yun na nga, kuha niya na yung 100,000, inuwi na siya, iuwi na kita ng problema. Sumama yun. naman si babae. Uwi na sila, nakauwi na si babae. Yun. So unang-unang syempre ginawa niya, inalis niya yung mga anak niya doon sa hindi magandang lugar. Maganda na yung naupahan nila. So pagkain, lahat, naayos na buhay. So, nabayaran sure, lahat. Naging okay ulit sila. Naging okay yung buhay ni babae. Tsaka yung mga anak niya. So, yun na nga, tumakbo na yung story na ganun. Patuloy pa din yung, suyo si lalaki. Naghihintay, matyaga. Ngayon, ang tanong ni ate kasi, Kuya, matatawag ko na ba sarili ko na babaeng mababang lipad or pokpok? Yun nga yung sinasabi. Sabi ko, hindi kita pwedeng i-judge dyan. Sabi ko ganyan. Tama naman. Kasi nandun ka sa sitwasyon na hindi mo ginusto. Tsaka yun eh, Between life and death. Between life and death. Ah. Situation, hindi lang sa'yo. Pati sa anak mo. Sabihin natin na kung isipin ng ibang tao, ganun kang klaseng babae, sila yun. Diba? Yun ang utak nila. Pero hindi lahat ng tao ganun. Kung ginawa mo ng ganun yung sarili mo, hindi mo dinigrade yung sarili mo. Ayan na yung sagot mo. Basta yun yung sinasabi ko sa kanya, yun yung usapan namin through messenger. Hindi mo dinidegrade yung sarili mo. Sabi, unang-una kasi may trabaho ka, kaya lang, wala kang mautangan, wala kang... Medyo nagipit ka lang talaga. Nagipit ka, sino ba lalapitan mo? Sabi ko, hindi mo rin masabi sa magulang mo na ganun nga, ayaw mo pa alam kung ano yung sitwasyon mo ngayon. So, yun. Tinuloy niya. Masama yung ngiti mo. May naaalala ka. Hindi. So, Hindi, meron lang ako. May naalala talaga ako. Actually, ganito yan eh. Kung ang tanong ni ate is, masama ba yung ginawa ko? yes. Mababa na ba ang tingin niyo sa akin? Kunwari, pwedeng tanong niya tayo, mababa na ba tingin natin sa kanya? O mababa? Hindi na ba siya ka-respeto? Hindi, para sa akin kasi, opinion ko lang to Correct me if I'm wrong. Opinion ko lang po ito.
Kasi pag nasa nakataya na diyan yung future at yung buhay ng anak mo, lahat gagawin mo eh. Lahat gagawin mo eh. Lahat aanuhin mo eh. Kumbaga lahat gagawin mo para ma-solve kung ano man yung problema na yon. Unang-una, hindi mo naman ginawa to para sa luho mo eh. Yes. Kung hindi mo pa nga ginagawa eh, di ba? Di ba? Hindi pa niya ginagawa. Although montik na, pero hindi ka pwedeng i-degrade na pokpok na yung dating. No. Hindi. Kumbaga para sa akin kasi meron kang pinaglalaanan eh para sa anak mo eh. Yung iba nga dyan, ganun na nga yung trabaho, hindi sila nahihiya. Bakit? Pinaglalaanan nila para sa anak nila. Diba? Walang pakialam ang ibang tao sa'yo, buhay nyo yan, may binubuhay ka. Yes. Diba? Yes. Yun. Nagkataon na ikaw yung napunta doon Yes, sa ganong sitwasyon. at may tumulong sa'yo. Oo. Tsaka hindi lang naman basta tulong yun. Kasi kung yung tao na yun, kung yung taong tumulong sa'yo, sex lang yung habol sa'yo, aba, mahal mo 100,000. 100,000. Diba? Kasi yung guy, yun ang tingin sa kanya, you're worth this much, and alam ko, mas malaki pa dapat. Kaya nga, kumbaga hindi ka lang pang gano'n. Kumbaga, tingin sa'yo nung tumulong sa'yo is pang family ka talaga. Gusto kasi, ka niya asawahin. Oo, kung kahit sino naman, kahit siguro mabaliktad man, yung si babae o magloko, si lalaki naman, tas sa parehong lalaki rin, kung nagkagusto sa kanya, maaaring kumapit din siya sa ganung patalim. Oo, di ba? Kasi, ano na yan eh, gipitan na eh. Gipitan na yan eh, kagipitan na yan eh. Nandiyan ka na kumbaga nasa sitwasyon na siya na kailangan niyang gawin yung lahat. Oo. Yes. For survival na yan eh. Tsaka hindi lang naman para sa kinabukasan niya, buti pwede pang sabihin na kung sa luho mo lang gagamitin yung pera. Pero hindi sa luho. Ayun nga eh. Ayun nga, so wag mong isipin yung sasabihin ng ibang tao, wag mo isipin na mababa ka na dahil tinanggap mo yung pera. Or binaboy mo yung sarili mo. Oo, hindi. Kumbaga, pero syempre, nobody wants a broken family. Pero kung gano'n naman yung ginagawa sa'yo, tapos, kung concerned talaga yung ex mo sa'yo, hindi niya gagawin yun kasi sana concerned din siya sa anak niya kasi kung kinuha niya yung pera, alam niya yung consequences na pwedeng mangyari. Yes, Katulad niya, napalayas kayo, nawala yung pambayad ng kuryente, yung pambayad ng tubig, o yung pambayad niyo sa mga bills, sa upa. Diba? Tapos ngayon ikaw yung gagawa ng paraan kung paano kung magkakapera. Si lalaki hindi nagpakita sa'yo ng ilang buwan o sabihin natin kahit hindi na nagpakita sa'yo. Kahit suporta man lang. So, ibig sabihin, wala na siyang paki sa'yo. Hindi lang sa'yo, pati sa anak mo. So, if ever na may tumulong, kung may tumulong man sa'yo, sa akin opinion ko lang to. Kung katulad niyan, sinubukan niya na kunin yung katawan mo, pero hindi ka pumayag. Yes. Di ba? Hindi ka niya pinilit, pero kusa niyang binigay yung pera. Di ba? Yun yung doon eh. Yun yung ng lalaki. Control ng lalaki. Ibig sabihin, gusto ka niya talaga. Yes. Kasi kung ako yun, sorry. Sakit sa... Hindi, pero yun yung ko eh. Yun yung opinion ko eh. Masakit sa puson. Masakit sa puson. Pero syempre, 100,000 eh. Yes. Pwede ko ng ilang babae na makukuha ko dyan eh, di ba? Pero actually, madami na. Bakit binigay ko pa rin sa'yo? Yes. Kasi, hindi para usan ang gusto ko sa'yo. Yes. Ang gusto ko sa'yo, ikaw. Tatanggapin, di ba sabi, tatanggapin yung mga anak, tatanggapin. Pag-aaralin lahat. Tsaka, bibigyan na ng magandang buhay. Tsaka idagdag ko lang si lalaki is mapera. Pwede niyang gawin yun sa kahit sinong babae. Tama. Di ba? Tapos sa'yo, ikaw yung maswerte kasi alam niya kasi mabuti ka eh. Mabuti ka ang babae. Hindi mo naman para gawin yun. Kumbaga pwede ring test yan. Pwede. Di ba? O pwede yung test yan kung bibigay mo agad, di ba? Since na ganun yung ginawa mo, you pass the test. So, diba? Yun nga, yun yung pag-uusap namin. So, sabi ko, hindi ka namin pwedeng i-judge dyan. So, kung yan naman yung nangyari, pass ka dyan. Nandun ka lang sa kahit na sitwasyon. Ito para sa akin, yung babae na yan, para sa akin superwoman ang tawag sa mga ganyan. Oo, kasi kapakanan ng anak niya, ginagawa niya eh. Wala na siyang pakialam kung ano man ang mangyari, basta yung anak niya is mabigyan niya ng maayos na tahanan, maayos na pagkain,
May pasok sa eskwelahan. May pasok sa eskwelahan. Mhm. Kumbaga, sobrang bihira na ng mga ganyang klaseng babae sa ngayon eh. Yung lahat gagawin para sa mga anak. Oo. So, para sa akin, ayun, superwoman siya. Para sa akin. Oh, kasi- walang nawala sa'yo. Actually, may nadagdag. Oo. Nadagdagan yung may pagyayabang mo na prinsipyo. Kasi in the first place, kung hindi naman nawala yung pera niya, hindi naman mangyayari yun. Yes, oo. Actually, Diba? maayos naman Hindi sila eh. mawawala, hindi Maayos mawawala. sila eh. So hindi mawawala yun. So after nun, ano nangyari dun sa manliligaw mo? Sige, patuloy pa lang siya. Kaya lang kasi, kuya, ito nangyari. Nahanap kami ng husband ko. Aroy. Nakabalik si husband. Okay. Okay. Ilang years Sabi na bago natin, hindi na sinabi eh. Nakabalik si husband. Ngayon, Tinanggap niya ulit. oo, kaya nga hindi niya tinuloy. In the first place, hindi niya tinuloy eh. Dahil doon. Kasi nga, mahal niya yung asawa niya. Okay. Sige, kayo. Mahal niya yung asawa niya, ganun niya yung nangyari. Tapos sinabi rin naman niya na pabayaran ko to, kaya naman pabayad ni lalaki, yung 100,000, unti-unti, ganyan. Nandun na yung asawa, tapos napansin, nag-iba yung pistura niya. Siyempre, 100,000, Gumanda siya. paayos siya. Sabi na natin, yung sa 100,000, Nag-improve ng konti. sabi natin kung yung 100,000 doon sa pang-improve niya or baka, siyempre may trabaho siya, tinabilan niya yun, nagagamit niya na. Yes, So, Pwede. yung bumalik si husband, napansin niya, diba? Saan kumuha ng pera to? Diba? Siyempre, iniisip na, Bakit alam ko, nakalipat ng magandang bahay? Pagbukas ko ng rep, puno ang rep. Iniisip siguro nung asawa. So, pinapasok. Nakabalik si husband. Tinanggap niya, bakit gano'n na itsura. Tapos pagtingin sa mga bakit parang ganda-ganda ng mga Kasi okay. simula nun, hindi na umalis si husband kasi. Parang bantay sarado na. Tapos yung pagbalik kasi din ni husband, may trabaho na si husband. So, itong manliligaw ngayon is tawag ng tawag sa kanya. Ngayon, parang hindi pagkagulo, sinarado niya muna yung cellphone niya. Pinapatayan niya muna ng call. So, after 1 month, yung binuksan niya na ulit, hindi ko alam kung binlock or whatever, tinanong siya ng lalaki, yung manliligaw, bakit nawala ka ganyan? Nandito na kasi yung asawa ko. Paano nakabalik dyan? Paano nalaman nandiyan kayo? Kailangan ko ba kayong ilipat? Hindi na. Huwag na. Kasi ayaw ko ng gulo. Okay? Ayaw ko ng gulo. Yung binigay mo sa akin, pinahiram mo sa akin, mabayaran ko yun. Hindi ko kukunin yan. Para sa iyo yan, para sa mga anak mo yan. Sabi yan. Kung kailangan kung nandyan yung asawa mo at kailangan kong maghintay, maghihintay ako. Okay. Ang galing nga. Yun ang nangyari. Yun nga. So, si lalaki, yung asawa nakabalik, si lalaki manliligaw. Hanggang ngayon, waiting pa rin. Waiting siya. Until now. Waiting. So, si babae ngayon, naiisip niya na Kung ginamit niya lang ba si lalaki? ito naman, ginamit ko pa si lalaki, kuya. Diba? Naging user pa ako, gano'n. Diba? Sa tingin ko naman, hindi. Hindi. Kasi at the first place, yung lalaki mismo nagsabi na okay lang eh. So, paano mo masasabing ginamit mo siya kung okay lang sa lalaki? Di ba? Oo, pare kasi ako rin, opinion ko dyan, hindi mo ginamit. Ang pagkakataon ng gumamit nun. Yes, Kumbaga, kasi nga, di ba, unang-una, katulad sinabi natin, mali nga ako kanina kasi na-judge ko agad si asawa. Di ba? Baka mamaya, ininakaw yung pera, may pinaglaanan pala ng trabaho, ano. Hindi, problema kasi Di ba? Okay. ilang months Pero, bago nagpakita. Ayun nga. So, bumalik na si lalaki na may trabaho na. Di, syempre, ibig sabihin, okay na ulit sila. Yes. Syempre, kaya nga sabi natin, nobody wants a broken family. Kung gano'n yung sitwasyon, pwede kang, kumbaga, wag mo muna ulit bibigay yung buong tiwala mo kay lalaki, yung sa asawa. Actually, yung tinanong ko sa kanya, sabi niya, kuya, hindi ko naman binibigay yung 100% kasi inch by inch, nag-i-start ulit kami. Yun ang sinabi niya sa akin. Kaya nga, sabi ko, yung opinion mo, wag mo muna bibigay yung 100%. Kilatisin mo rin ulit. Bakit to bumalik?
pwede sabihin natin para sa mga anak. Yes. After nung ginawa niyang ganon, nung pinabayaan kayo na iniwan kayo sa kumunoy, then may nagsalba sa inyo yung iba, then tsaka siya babalik dahil wala nang dahil wala na yung problema. Actually, parang kasi ako, tingin ko sinabi ko sa kanya eh. Actually, kaya siguro umalis din yung asawa mo kasi nasaktan ka niya. Sabi ko, masyadong matalino ang asawa mo. Alam mo kung bakit? Kasi pag umalis siya, walang huli, walang ebidensya, wala lahat. Sino ipipinpoint mo? Nag-blatter ka pa? Hindi. Ngayon, sabi ko, pag yan, bumalik sa'yo at umuwi at may nangyari ulit sa inyo, may sinaka-blatter yan, ibig sabihin, once na nag-sex kayo, ibig sabihin nun, okay na kayo. Okay na kayo ulit. Yun ang sinabi ko sa kanya. Tapos ngayon, sinabi ko, ngayon yung lalaki, hindi ko sinasabi na wala akong tiwala sa kanya. Sabi ko, yung 100,000 sa kanya, madali lang yun. Kasi hindi naman yung bibitawan. But if, walang barya lang sa kanya yung 100,000, nakuha niya na yung gusto sa'yo, ganyan-ganyan, may possibility na pagdating ng panahon, nagsawa siya sa'yo. Pwede rin ganun mangyari. Bigla kang iwanan sa ere, may gawin na naman sa kanya na 100,000. Kasi yung buhay ng lalaki, yung money, talagang keep flowing, pumapasok sa kanya. Diba? Paano yung time na yun na sweet talk, ganyan-ganyan, maybe nagmamanage ka nga. Okay, kung ipapamanage sa'yo, manage. Hindi sa'yo, manage. Diba? Sabi ko, kasi yun yung napansin ko eh. Sabi ko, may difference kasi. Yung napansin ko sinabi mong manage ng trabaho. But there's a big difference. Kung sa'yo pa nakapangalan yan, ibibigay ko sa'yo nakapangalan sa'yo. Hindi, pamamanage lang sa'yo. Kumbaga, pagtatrabaho hindi kita. Magtatrabaho din siya. Parang ikaw ang boss. Malaki sweldo mo and everything. Paano ngayon kung ayaw na sa'yo ng lalaking na yan? Yun sinabi ko. Kung nagsawa sa'yo, or di ba? Di bumalik naman siya. Pero sa isang banda, nakakatuwa lang kasi kung ganyan, hindi man natin sabihin na happily ever after again, pero bumalik na sa kanya yung asawa niya, then buo na naman ulit yung pamilya niya. Yes. Sana, itong si husband, wag nang ulitin yung mga ginawa niya. Magtinuna. Oo. Pero ito naman si suitor, si manliligaw, kung talagang ganun siya ka-willing, baka pumuti na buhok mo, kakahintay, kung maayos nila yun. Siyempre, di ba, meron ka rin buhay. Di ba, kay move on ka na rin. Kaya ngayon yung sinasabi ko sa kanya, sa pagkakataong ito, maging matalino ka. Kasi pag-aralan mo lahat ng mangyayari. Kasi sa isang question, sa isang sagot, lahat yan may consequences. Totoo. Yan ang gusto ko nga sabihin Sa bawat tawag dito, bawat desisyon na gagawin mo, there is two good and bad consequences. Meron dyan, ito, pipiliin ko si lalaki, ano ba yung si suitor, ano ba yung mga pwedeng good consequences niyan? Ano ba yung pwedeng bad consequences niyan? Yes. Tapos tanggapin ko ulit yung dating husband ko, ano yung good consequences yan? At ano yung bad consequences? So, ikaw ngayong maninimbang yan. Yes. Hindi naman, pero wag mong gawing option si suitor. Kasi baka mamaya, hindi na naman kayo mag-workout ni tapos babalik ka na naman kay suitor, di ba? Hindi, kasi actually kaya nga pinabalik niya yung asawa niya kasi naniniwala pa rin siya. Kasal sila, naniniwala siya sa marriage. Tama. Tsaka dapat iisipin niya, if ever mag-decision siya na ganun, parang yung decision na yun is life and death din. Yun. Basta yun yung sinabi ko sa kanya, sa lahat ng bawat desisyon na gagawin mo, step by step, yung mga consequences yan, marami yan. Totoo. Sabi ko, hindi lang 1, 2, 3 yan. Kasi isa pa, diba? Tinanong ko siya, ngayon okay na kayo ng asawa mo, nasabi mo sa kanyang ganyan at natahimik siya. Yung message ko sa'yo, paminsan-minsan lang naman. Sabi niya ganyan. Sabi ko, alam mo bakit natigil din yan? Pero sabi niya maghihintay siya. Alam niya kasing talo siya. Oo. Pangalawa, sabi ko, di ba sinabi mo sa akin na yung mister mo biglang tumigil dyan, ganyan. Biglang minahal siya, nilambing na naman, and everything. Sabi ko, nakaramdam yan. Sabi ko nga, hindi lang nagsasalita yan, pero saan ka, lupalop na dumampot na ganito ang monthly mo sa
sa bahay, may grocery kami natin. Nakaramdam yan. Ngayon, si manliligaw mo, kaya ganyan din lang yan, nag-lay low. Alam niyang talo siya eh. Kumbaga, alam niya, ayaw niya ring sirain na yung pamilya. Oo, tsaka- kasi alam niyang okay na eh. Tsaka nakita niya eh, parang nagsalita ka na dito na siya eh. So siguro natauhan siya na, ay, mahal pa niya. Diba? Kasi- Tsaka talo ako dito. Kasi umpisa pa lang, alam na ni Sugar na mahal niya kasi hindi nga niya binigay eh. Tsaka ang hirap lang kasi noon, pag nalaman ni asawa yon na lalaki, yung nangyari sa kanila, Oo. si Hapade lang yon. Tapos silang dalawa, Oo. tapos sila. Ubos lahat ng kayamanan ni lalaki, kaya pwedeng gawin ni asawa na ano. May possibility pa na mabaliktad yung sitwasyon. Kaya- Bayaran mo ako, ganyan-ganyan. Baka Diba? bumaliktad pa Kaya sitwasyon. maraming ganyan eh, yung danyos, yung ganyan. Hinahangaan ko siya in the way na nagawa niya lahat yon para sa mga anak niya. Saludo ako sa mga ganyan mag-isip na parents. Lalo-lalo na sa mga babae. Yan, saludo ako sa inyo. Yun, regarding naman to sa Akisha, sa nangyari sa'yo, sa estado ng buhay mo, katulad ng sinabi ko sa'yo umpisa, I, myself, or kung may taong nakakaintindi sa'yo, we cannot judge you about kung anong ginawa mo o nangyari sa'yo. Diba? Pero kung sakaling sana may iwasan or pwede mo naman sabihin na tama ka, sinabi mo, utang naman, babayaran mo, kung may iwasan yung sexting na yan, o pwede. Buti na lang, to the part na nagising ka sa katotohanan, half body na ibigay mo, kudos din doon sa lalaki, inirespect sa'yo, May respeto rin siya. binigay Tama. sa'yo na ganun nga. Buti ka mo, doon sa ganun lalaki ka napunta. Hindi yung hindi yung magbibigay sa iyo then talaga may hinihintay na kapalit. Tapos yun. biglang pinwersa ka pa Oo, kasi nandun napapwersa eh. ka. Nandun eh. Oo. Bigla, hindi mo alam, baka pwede kang pwersahin. At mas maganda nabuo ulit ang pamilya. Yes. Yes. Pero ang ano lang dito is siguro to the next thing na mangyayari sa'yo, always be wise na. Yes. Okay? Number one. Sa lahat ng movement mo, think twice. Kasi yung ganyang pangyayari, pwedeng hindi natin masabi kung ano yung kalalagyan mo. Tama. Diba? Yun nga yung sinasabi, situation after situation, hindi mo alam kung magiging good yan or magiging bad yan. Diba? Always be, sa lahat ng gagawin mo, always ask question to yourself. Yung sagot na to, magiging tama ba to? Tapos, hanap ka ulit ng panibagong answer. Ngayon, kung kontento ka na doon, why not? Di ba? Sugot mo na. Kasi, yun eh, napag-desisyonan mo na eh. Yun. Tsaka kapag sinabi ni Don, be wise. Yung pera mo, ilagay mo na sa bangko, wag na sa bahay para hindi manakaw. Di ba? Mawala na naman pera ng trabaho diba? si Mr. Manakawang ka na naman. Eh, Actually, may kasalanan ka. Baka pinapakita mo sa mister mo na marami kang pera. Oo, di ba? Ah, Kita mo, si ay magaling magtago ng pera. Ay, guys. Tagong-tago eh. So, yun lang. Hanggang dito na lang kami. Yung kay ate na nag-message sa akin, maraming salamat. Thank you, So, thank sabi you. ko sa'yo, Maraming salamat. diba, yung pangalan mo, yung Pagiging siya. pagiging secret Pagkakakilala person niya. mo, talagang secret talaga. Yes. Yan, na-share namin yung Opinions namin. yung story mo Yes. sa mga tao para maka-relate naman kung sino yung nagdadaanan yung ganito. Okay, hindi kayo magiging masamang tao. Naipit lang kayo sa maling sitwasyon. Yes. Tama. Kaya nga, mismo. So, hanggang dito na lang po Pilipinas, mga brothers and sisters. Thanks for watching. Peace! Peace!